Sa wakas ay lumabas na din ang final chapters ng Black Clover kung saan makikita natin ang matinding laban na gagawin ni Asta kay Yuno upang maging Wizard King. Paano kaya nagkaroon ng ganitong karaming anak si Charmy? Sino kaya ang lalaking magpapaamo kay Mereoleona? At paano kaya napapayag ni Yami si Captain Charlotte na magpabembang? Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na ang Chapter 390, Chapter 391 at Chapter 392. Let's go! Pagkatapos nga ng matinding laban nila Asta at Yuno kay Lucius ay 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos ng digmaang iyon. At ngayon ay dumating na ang tamang oras upang malaman kung sino nga ba ang karapat-dapat hirangin or umupo sa trono ng pagiging Wizard King. At gaya ng tanong ng karamihan ay sino sa dalawa nating bida ang makakasungkit sa titulo na inaasam ng lahat. Sinabi ng isang Magic Knight na si Yuno nga daw ang magiging Wizard King, pero sagot naman ng isa na para sa kanya ay walang duda na si Asta ang magiging Wizard King. Pero para sa iba naman, ang tagumpay na kanilang tinatamasa ngayon ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa tulong ng anti-magic ni Asta. Ngunit para sa iba naman ay tiyak daw na patay na sila sa time magic ni Lucius noong simula pa lamang kung hindi ito nakontra ng magic ni Yuno. Para sa isang babae, ang lakas, kagitingan at magandang reputasyon ni Yuno ay hindi matutumbasan ng iba. Pero para sa isang lalaki na ang bawat salita na binitawan ni Asta ay siyang umukit sa kanyang puso. Habang nandito si Ichika at Finral, ganun na din ang little form ni Adramelech, ay sinabi ni Yami na ang mga kapitan sa bawat squad ay nagkaroon ng debate kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging Wizard King. At mas lalong naging mainit ang debate dahil si Captain William ay nais i-rekomenda si Yuno na maging susunod na Wizard King. Subalit sa uli ay nagkaroon lamang ng isang mungkahi ang lahat na bakit hindi raw magduelo si Asta at Yuno, at kung sino ang magtatagumpay sa kanilang dalawa ay siya ang hirangin na maging susunod na Wizard Emperor. Habang masaya ang lahat sa okasyong ito ay nasabi ng mga tao na kahit sino ang manalo sa dalawa ay siguradong walang magrereklamo, at kung sino man ang magwagi sa huli ay sisilang ang pinakabatang Wizard King sa kasaysayan. Makikita nating mapapanood lamang ng mga tao mula sa monitor ang mangyayaring laban sapagkat hindi maaari na sila ay manood ng malapitan dahil alam naman nating sobrang lakas ng tinataglay na kapangyarihan ng dalawa nating bida. From the right corner, nandito ang isang prinsipe ng Spade Kingdom, taglay ang wind spirit na si Belle, minamahal ng mana, nagtataglay ng dalawang grimoire, Yuno the favorite character ng author alias Pogi. From the left corner naman, isang magsasaka na hindi kilala ang kanyang ama hanggang ngayon, walang maika dahil hindi siya mahal ng mana, pero taglay niya ang anti-magic mula sa kanyang devil na si Libby, hasta la vista baby alias boy never give up. Seryoso ang dalawa sa mga sandaling ito, at sa paghinga nila ng malalim ay nagkaroon ng matinding flashback kung saan binalikan nila ang kanilang mga alaala mula nang sila ay madapa hanggang sa makamit nila unti-unti ang kapangyarihan na kanilang tinataglay ngayon, at ang pangako nila sa isa't isa noon na isa sa kanila ang hihirangin na susunod na magiging Wizard King. Sa pagdilat ng dalawa ay makikita natin sa kanilang mukha na masaya sila sa kanilang gagawing laban, at hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Yuno dahil ginamit niya agad ang kanyang signature move na ipo-ipo, pero gaya ng ginawa ni Asta noon sa entablado ay madali lamang niya itong binura. Subalit si Yuno hindi patapos sa kanyang pag-atake dahil mas pinalakas pa niya ang buhawi na kanyang ginawa kung saan nagawa nitong mapatras si Asta ng bahagya. Ngunit gamit ang partial transformation ni Asta ay hindi siya nahirapan na burahin muli ang magic ni Yuno at nagmadaling umatake patungo sa kanyang katunggali, pero si Yuno ay nagpalit na din ng anyo na may kalahating korona sa kanyang ulo para maiwasan si Asta. Nagpakawala si Yuno ng mga patalim na gawa sa hangin, pero nang makita ito ni Asta ay ginamit niya din ang kanyang signature move para depensahan ang kanyang sarili, at habang siya ay umiikot ay ginamit niya ang ability ng Demon Dweller Sword upang makapag-release ng anti-magic slash papunta kay Yuno, pero dahil sa ability ng Star Magic ni Yuno na teleportation ay madali niya din itong naiwasan at tumungo sa bandang itaas ni Asta upang isagawa ang susunod niyang pag-atake. Gamit ang Spirit of Euros ni Yuno o ang pana niya na gawa sa hangin ay pinuntirian niya ang gitna sa itaas ni Asta, at nang makalapit ang palaso sa ating bida ay agad namang ginamit ni Asta ang kanyang Demon Dweller Sword upang ma-deflect ang pag-atake ni Boy Pogi. Subalit pagkatapos ng ginawa ni Asta ay agad namang nakalapit si Yuno sa kanya, at sa pagbalak nitong hiwain si Asta ay nakaiwas pa din ang ating bida kung saan isang malakas na pagsabog ang nangyari sa paligid. Ngayon ay makikita na natin ginamit na ni Yuno ang kanyang buong transformation kasabay ng paggamit niya sa Spirit of Zephyr. Habang
habang si Asta naman ay ginamit na din ng kanyang Devil Union na may 5 sungay kasabay din ng paggamit niya sa Demon Slasher Sword na siyang dating katana ni Yami. Sa chapter 391 ay painit na ng painit ang laban sa pagitan ng dalawa habang ang mga tao ay tuwang-tuwa dahil sa pambihirang lakas na kanilang nakikita, samantalang natanong naman ni Leo na paano nalalabanan ni Yuno ang sandata ni Asta na may anti-magic sapagkat hindi raw bagawa sa purong mahika ang sandatang kanyang hawak ngayon. Sagot naman ng kanyang kapatid na maaaring naglalabas si Yuno ng ultra high density magic upang mapanatili ang kanyang sandata kung saan dahil sa paraan na ito ay hindi magawang mabura agad ng anti-magic ni Asta ang sandatang ito. Si Mereoleona naman ay masayang masaya sa kanyang napapanood at alam naman nating posible lamang ang paraang ginawa ni Yuno dahil sa malaking volume ng kanyang mana. Habang nakapalibot ang mga sandata ni Asta sa kanya ay dito na nagkahiwalay ang dalawa habang si Yuno naman ay nagpalabas ng siyam na bituin sabay gamit sa ability ng kanyang star magic. Ubod ng dami at iba't ibang anggulo ang ginawang pag-atake ni Yuno habang si Asta naman ay patuloy na umiiwas at sinasangga ang mga laser beam na gawa ni Boy Pogi. Habang nanonood si Captain Jack ay kanyang naisip na sobrang lakas ng magical power at sobrang talas ng pakiramdam ang pinapakita ni Yuno kung saan nakabuo si Boy Pogi ng mga techniques at combination na dudurog sa kanyang kalaban. Subalit sa isip ni Nero na nagawa itong masabayan ni Asta dahil sa mahusay nitong paggamit ng ki at singbilis ng kidlat na reflexes habang sa isip ni Ichika na si Yuno ay aware sa zete ni Asta kung kaya't ang paglaban nito mula sa malayo ang pinaka-the best na strategy upang labanan ng bida. Subalit si Asta ay tila nagkaroon ng after image sa ginawa niyang pagkilos dahil sa pag-ataking ito ay pinalipad niya ang dalawa niyang lightning anti-magic slash patungo kay Yuno pero si Boy Pogi ay nakaiwas dahil sa paggamit niya sa kanyang star magic pero ang naging kapalit ay nawasak ang dalawa niyang bituin. Ginamit naman ni Yuno ang teknik na ginamit niya din ng kinalaban niya si Zenon kung saan ngayon ay tila isang latigo ang kanyang hawak-hawak na siyang naglilimit sa gagawing pagkilos ni Asta habang sa isip ni Klaus na gaano pa daw kaya tatagal ang magical energy ni Yuno dahil sa ginagamit niyang teknik sapagkat habang ito ay dumidepensa ay nagsasagawa din ito ng pag-opensa. Sa isip naman ni Zora na normal lamang sa mga mages na gumamit ng magic para maboost ang kanilang physical combat pero kahit taglay daw ni Asta ang anti-magic ay unti-unti namang siyang pinapagod ni Yuno kung kaya't ang tanong ay sino ang unang mauubos ang magical energy ni Yuno or ang physical energy ni Asta. Palipat-lipat si Yuno ng pwesto gamit ang kanyang teleportation subalit nang siya ay matimingan ni Asta ay ginamit naman ito ang kanyang Demon Destroyer Sword upang kanselahin ang ability ni Boy Pogi kung kaya't si Nak ay napabilib kay Asta dahil upang makounter nito ang teleportation ni Yuno ay na-maximize niya ang paggamit sa ability ng kanyang sandata. Kaya naman dahil doon ay na-corner si Yuno ni Asta na nagsanhi upang siya ay madikdik sa bato at sa labang ito ay si Yuno ang unang nagdugo. Ngunit kahit ganun pa man sa pagiging genius ni Yuno ang mga nadurog na bato ay kanyang ginamit upang ipangatake kay Asta at naisip ni Magda na ginamitan ng hangin ni Yuno ang mga bato para ipangbato kay Asta upang samantalihin ang kahinaan ng bida sa physical na pag-atake hanggang sa tuluyan na nga siyang magtagumpay sa kanyang balak na mabitawan ni Asta ang kanyang mga sandata. Sa isip ni Lak na ito ang hinihintay ni Yuno na tamang pagkakataon dahil isang bituin ang pinakita sa ibabaw ng isang bato, isang napakalaking bato na dadagan kay Asta. Nang makita ito ni Asta ay huli na ang lahat dahil ginamit ni Yuno ang kanyang star magic upang makapag-teleport at may teleport din sa malayo ang mga sandata ni Asta kung kaya't sa mga sandaling ito ay tuluyan ng nadaganan si Asta ng malaking bato na katulad ng bato sa planet Namek. Masayang masaya ang lahat dahil inakala nila na tapos na ang laban at si Yuno na ang nagwagi pero sinabi ni Ghost na kung iba ang kalaban ni Yuno ay siguradong panalo na ito pero kung si Asta ang kanilang pinag-uusapan ay siguradong babangon itong muli. Sinabi naman ni Nozel na malapit nang matapos ang labang ito at habang si Yuno ay nakaluhod ay isang bitak ang nagpakita sa gitna ng bato na kinagulat niya talaga sapagkat ang ating bida ay muling nagbalik kahit na nga ba nakansela na ang kanyang Devil Union. Habang papasugot si Asta patungo kay Yuno ay nasabi ni Yami na winasak ni Asta ang malaking bato kanina gamit ang zete na nakabalot sa kanyang kamao pero si Yuno ay handa pa din sa mga oras na ito kung saan pinalabas niya ang Spirit of Notos, isang kalasag na mula kay Tigreal ng ML. Ngunit kahit ganun pa man ay nagawa ni Asta na masuntok ang pogi niyang pagbumukha. Napatumba si Yuno sa suntok ni Asta kung saan nawala na din ang kanyang transformation habang nagulat si Mimosa dahil inipon pala ni Asta ang kanyang anti-magic sa kamao upang mawasak ang kalasag ni Yuno. Sa paggausdos ni Bell ay muling nagsagawa si Yuno ng hangin
Yami na pag-atake pero kinansila lamang ito ni Asta gamit ang kanyang kamao at nang balakin muli ni Yuno na gumamit ng magic ay napansin niyang wala na siyang mana kung kaya't nag-alala si Captain William dahil alam niyang sa mga oras na ito ay wala na talagang mana ang kanyang pambato. Kahit ganun pa man ay makikita sa mata ni Yuno na hindi pa din siya sumusuko sa laban at dahil siya ay minamahal ng mana ay nagawa niyang makagawa ng sandata gamit ang mana sa kanyang paligid. Nagtataka ang mga Magic Knight kung paano ito nagawa ni Yuno dahil alam naman nilang naubos na ang mana nito sa katawan habang si Langris ay napangiti dahil ito ang Yuno na kanyang kilala na mahal ng mana, subalit si Asta ay makikita din sa kanyang mata na hindi rin ito nais matalo sa laban. Habang hawak ang sandata ay si Yuno naman ngayon ang papasugod kay Asta samantalang si Noel ay napatawag sa pangalan ni Asta at sabing Baby Asta at bigla ding nakarinig ng mga tao na kung anong tunog sa paligid dahil ngayon ay habang nakangiti si Asta ay kanyang tinawag ang Demon Slayer Sword mula sa malayo na siyang una niyang naging sandata at sa pagtatamaan ng dalawang sandata ay walang nagawa ang sandata na gawa sa mana ng paligid kung ikukumpara sa sandatang punong-puno ng paghihirap, pagsisikap at pagtsatsaga dahil ang sandatang ito ay kasama niya sa pagpapalaki ng muscle. Pagkatapos noon ay natanggap ni Yuno ang pagkatalo at nasabing si Asta daw ang nanalo sa kanilang dalawa at sagot naman ni Asta na kung hindi dahil kay Yuno ay hindi niya magagawang ipagpatuloy na makamit ang kanyang pangarap at dito na nagtatapos ang matinding laban ng dalawa kung saan alam na natin ang susunod na magiging Wizard King ng Clover Kingdom. Pagkatapos noon ay dumako na tayo sa chapter 392 kung saan 2 taon na ang nakalipas pagkatapos ng laban nila Yuno at Asta at unang pinakita ang simbahan kung saan lumaki ang dalawa na ngayon ay isa na sa naging pasyalan ng mga tao sapagkat itinuturing na silang bayani ng lahat. Masayang umiiyak si Father habang kinukwento na simula raw ng pagkabata ay nagtatagisan na sila Yuno at Asta kung sino ang magiging Wizard King sa kanilang dalawa sa anino ng buto ng legendary demon. Gustong pasubukan ni Father na ipakain ng fried Nomo dahil ito raw ay sobrang sarap sapagkat nagmula pa ito sa sikat na pagkain ng kanilang village na Nomotatos pero nakiusap si Reka kay Father na tumigil na ito dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Natanong naman ni Aruru kung kamusta na daw kaya si Nash dahil ngayon ay magsisimula na din ang entrance exam sa pagiging Magic Knight kung saan sinabi ni Sister Lily na ibigay daw ni Nash ang lahat ng kanyang makakaya. Nakikiusap naman si Ghost sa kanyang kapatid na wag na nitong subukan ang nakakabaliw at delikadong trabaho ng pagiging Magic Knight pero sagot ni Marina, ano ba ang sinasabi mo Ghost? Ikaw nga ang dahilan kung bakit nakapag-decide ako na maging Magic Knight simula nang makita kita na kumikinang habang nakikipaglaban. Mas mainam daw kung iinom na lamang ng tsaa ang dalawa ng magkasama at pabulong pa ni Marina tanging si Gray lamang ang taong na in love sa isang lalaking baliw pagdating sa kanyang kapatid na babae kung kahit wag na raw itong pakawalan ni Ghost kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos marinig ito ni Ghost ay napahawak ito sa kanyang ulo habang si Gray naman ay hindi na malaman ang kanyang gagawin dahil nabasa na naman ang kanyang pepe. Nandito naman si Nick, ang batang iniligtas dati ni Asta kung saan nais niya ding sumubok sa exam ng pagiging Magic Knight habang nasabi naman ni Captain Charlotte na dumating na pala muli ang araw na ito at sagot naman ni Soul na matitigas ang mga newbie ngayon kung kaya't hindi na siya makapaghintay na makita kung sino ang makakapasok ngayong taon sa pagiging Magic Knight. Naalala naman ni Charlotte ang nakaraan kung saan nagpaalam na si Ichika at 6 na buwan pala siyang nag-stay sa Clover Kingdom at sagot ni Yami na mag-iingat ito sa pag-uwi kahit alam niyang hindi naman siya dapat mag-alala dahil kasama naman nito si Mario Leona. Bibisita daw siya sa mga susunod na araw kung kaya't ikumusta na lamang muna daw siya ni Ichika kay Ryu at binigay ni Ichika ang isang magic item na gawa ni Tenman Yashiki kung saan sa oras na suot ito ng isang tao ay kanyang maiintindihan ang lengguwahe ng ibang bansa at sa oras naman na siya ay magsalita ay i-convert nito ang kanyang sinasabi sa lengguwahe ng bansang ito. Sagot naman ni Asta na inilagay sa kanya ang magic item na ito nang hindi niya namamalayan at tinawag ni Ichika si Captain Charlotte bilang elder sister Charlotte dahil sana daw ay makabisita ito balang araw sa kanilang bansa habang nagulat naman si Charlotte nang tawagin siya ng gano'n ni Ichika sapagkat nagde-date pa lamang daw sila ngayon ni Yami. Sagot naman ni Yami na simula pa lang nung una ay matagalang relasyon na ang kanyang iniisip at nang marinig ito ni Charlotte ay nabaliw na naman ang kanyang isip at muling nabasa ang kanyang pepe. Masaya naman si Asta sa naging relasyon ni Yami at Charlotte pero hindi pa din siya sanay hanggang ngayon dahil tila naging Beauty and the Beast daw ang dalawa kung kaya't piniga ni Yami ang kanyang ulo at pagtatanong kung sino ang tinatawag nitong The Beast at sagot ni Asta na tandaan daw ni Captain Yami na siya na ang Wizard King pero sagot ni Yami na para sa kanya
niya ay mananatili pa din si Asta na alagain sa kanyang mata. Muling sinabi ni Ichika na excited na siyang makita ang hinaharap na siyang pamumunuan ni Asta at kung mangailangan man ito ng tulong ay wag daw itong mag-atubili na magsabi sa kanya at dito na nagsimula ang paglalakbay ni Ichika pauwi sa Land of the Sun. Sinabi ni Yami na hindi raw siya magtatrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Asta dahil magre-retiro na siya sa pagiging kapitan at bubuo na lamang ng sarili niyang grupo at magtatrabaho bilang Magic Knight. Nagulat naman si Asta sa kanyang narinig pero sa kanyang isip na mabuti na rin yun dahil mapapadali ang kanyang trabaho. Balik muli tayo sa inaharap kung saan napangiti si Charlotte sa alaala ng nakaraan at tanong ni Soul kung kamusta na daw ang ginagawa ng kanyang hobby na si Yami at sagot ni Charlotte ay wala namang bago sa ginagawa nito pero sa kanyang isip na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay sa kanilang relasyon dahil sure na ako ngayon na sila ay nagbebembangan na talaga. Pinakita naman ng headquarters ng Black Bulls at gaya ng dati ay lasing na naman si Vanessa at kanyang sinabi sa bagong captain na si Nak na malapit nang magsimula ang entrance exam ng pagiging Magic Knight. Sagot naman ni Nak na kung alam daw pala ito ni Vanessa ay ibaba nito ang kanyang alak at tulungan na lamang siya sa kanyang ginagawa pero sagot ni Vanessa na hindi lamang halata ngunit sobrang busy siya sa mga oras na ito at isang pagsabog ang kanilang narinig mula sa kabilang silid. Katulad din ng dati ay magulo pa rin ang loob ng kanilang headquarters dahil sa ginagawang paglalaban ni Magna at Locke. Kaya naman si Nak ay sinabing maaari daw bang magpahinga muna ang dalawa pero isa muling pagsabog ang pinakita kung saan kagagawan pala ito ni Zora at salamat daw kila Magna at Locke dahil sila ang nagsisilbing tagasubok ng kanyang bagong magic. Natuwa si Magna, ganun na din sila kung kaya't labanan daw sila ni Zora habang si Nak naman ay naiinis na kung kaya't magdasal na raw ang mga pasaway dahil tuturuan niya ito ng leksyon. Pinakita naman si Gordon at Henry na naglalaro ng baraha at nasabi ni Gordon na kahit ano pa ang mapili ni Henry ay mananatili pa din naman ang kanilang pagkakaibigan sa habang buhay. Nandito naman si Vinral kung saan napapaiyak ito sa saya sapagat sa wakas ay magiging tatay na siya kung kaya't simula daw ngayon ay aagahan niya ng tapusin ang kanyang trabaho para makauwi ng maaga mula sa toxic niyang company pero sagot ng kanyang asawa na lagi namang nakakauwi ito ng maaga dahil sa ability ng kanyang magic. Nasabi naman ni Langris na kung ganun daw pala ay magiging tito na din siya at sa paglabas ni Finral ay napatingin ito sa langit at nasabing hindi niya inaakala na mauunahan siyang maging magulang ng kanyang kakilala. Dito ay pinakita na nga ang kanyang tinutukoy na tao dahil ngayon ay naging asawa pala ni Charmy si Captain Real kung saan nagkaroon sila ng 7 anak habang ang butler naman ni Real ay sobrang saya dahil nakikita niyang nagpapakain ito ng bata at sagot ni Captain Real na tigilan na raw ni Walter ang pag-iyak dahil tatay na siya ngayon ng 7 mga bata. Tinawag naman si Captain Real ng isang babae dahil magsisimula na raw ang exam sa pagiging Magic Knight kaya naman agad itong nagpaalam kay Charmy habang sa isip ni Charmy na mas mainam nang ma-inlove sa taong naghahabol sa iyo kaysa naman siya ang maghahabol sa lalaki. Nag-uusap naman sa isang tower ang dalawang babae kung saan napag-uusapan nila ang pagiging Wizard King ni Asta at nasabi ni Noel na kanyang nalaman na si Gadja at Lolo Pichika ay kasal na habang sagot naman ni Mimosa na kanyang narinig din na si Mario Leona ay engaged na sa Land of the Sun pero ang tanong ay kung sino ang lalaking ito. Nasabi muli ni Noel na naghihintay lamang siya ng pagkakataon na kumalma ang trabaho ni Asta sa pagiging Wizard King pero sa palagay niya ay dito na magsisimula ang kanilang laban ni Mimosa at sagot ni Mimosa na hindi siya magpapatalo alang-alang sa ratbo ni Asta. Nagpaalam na si Noel dahil kakain pa sila kasama ang kanyang mga kapatid at natuwa naman si Mimosa at naisip na kumain din minsan kasama ang kanyang kapatid habang sa kanilang likuran ay narito si Nero kung saan iniisip nito ang unang Wizard King dahil muli na naman daw nagkaroon ng kapayapaan sa Clover Kingdom. Masigla ang grupo nila Leon, ganun na din ang grupo nila Bahahaha habang busy naman si Boy Timbangan, ang masayang pagsasayaw ni Baby Girl Serena, ang pagiging masigla nila Sally at ang masayang pagkakasundo ng pamilya Silva. Dumalaw naman si Captain Dorothy sa lugar kung nasaan ang reyna ng mga mangkukulam. Natupad naman ang pangako ni Asta kay Yosuga na bibigyan ito ng malakas na kalaban. Pinakasalan naman ni Mercy Pana ng Diamond Kingdom. Masaya na ding namumuhay sila Gadya at Lolo Peka. Mapayapa na muli ang Spade Kingdom at dumalaw naman si Captain William sa lugar ng mga High Elf. Humingi naman ng sorry si Klaus kay Yuno dahil alam naman niyang kakagaling lamang nito sa Spade Kingdom pero bilang kapitan daw ng Golden Dawn ay kailangan nilang pumili ng bagong member at sagot naman ni Yuno na ang gusto niya sa isang tao ay may lakas ng loob na sabihin na siya ay kayang lagpasan nito. Kaya naman sa kanilang paglalakad patungo sa arena ay dito na magsisimula ang entrance exam para sa mga aspiring na maging Magic Knight pero isang malakas na pagyanig ang nangyari sa paligid kung
saan nasabi ni Mars na sila ay sinasalakay ngayon. Isang malaking hindi kilalang airship daw ang umaatake ngayon sa capital, subalit patungo na rin daw agad ang Wizard King upang pigilan ito, habang si Yuno ay natuwa dahil gaya ng pagkakakilala niya kay Asta ay siya mismo ang unang pupunta sa lugar kung saan may kaguluhan, samantalang si Kapitan Nak ay napabuntong hininga na lamang at si Baby Noel naman ay hindi na din gulat sa naging aksyon ni Baka Asta at nasabi naman ni Yami na papunta na din ang special force na kanyang binuo kung saan masaya din si Adramelec sa kanilang ginagawa. Isang pagsabog ang pinakita sa airship kung saan agad nilang pinalibutan kung sino man ang dumating at nasabi ng isang kalaban na ano ba ang trip ng batang kanyang nakikita at napansin naman ng isa na wala siyang nararamdaman na kahit anong magic sa katawan nito, kaya kanilang tanong kung sino ba ang bata sa kanilang harapan at sa pagpapakita ni Asta na may bagong kasuotan na sobrang cool talaga ay sagot niya sa mga kulugo na siya ang Wizard King ng Clover Kingdom. So dito na nagtatapos ang manga series ng Black Clover, kung kaya't nagpapasalamat ako sa lahat ng followers natin dyan na sumabaybay simula noong 2022 hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa inyo at ang malaking tanong ay magkakaroon pa kaya ito ng continuation dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam ang itsura ni Astaroth, sino nga ba ang tatay ni Asta at saan kaya nagmula ang bagong kalaban na pinakita sa uli dahil maaari kayang mula sila sa Joker Kingdom or baka naman galing sila sa kalawakan base sa mga tattoo nila sa katawan. Sino kaya ang mananaig sa puso ni Asta, ang babaeng nabiyayaan ng malaking osus or ang babaeng lumalaki ang osus kapag nagpapalit ng anyo? Sino kaya ang lalaking nanliligaw kay Mereoleona pero malaki ang tsansa na si Yosuga ang tinutukoy dito? Kaya naman hanggang dito na lamang ang review ng final chapter at magkakaroon ako ng compilation sa buong season 6 ng Black Clover para hindi na kayo mahirapan pa sa panonood. At sa mga nais subaybayan ng Tomb Raider King at Slime ay panoorin na lamang ito sa aking channel and see you to my next video. Goodbye!